Sa iba pang balita, naihatid na sa kanyang probinsya ang mga labi ni First Lieutenant Gromel Auman, isa sa mga sundalong nasawi sa patuloy na bakbakan sa Maguindanao. Samantala, ikinuwento naman ng kanyang may bahay ang kanilang mga huli nilang sandali ng pagsasama. Ito ang ulat namin kasama si Wayway Macau. Isang veteranong sundalo sa pakikipagbakbakan, si First Lieutenant Gromel Auman. Umabot na sa 19 ang matagumpay na operasyon ang kanyang nalusutan na kahit galos ay wala siyang natatamo. Dahil dito, marami na siyang nakuhang medalya mula sa AFP at lokal na pamahalaan. Ang pinakahuli ay ang Bronze Cross Medal na kanyang nakuha matapos ang Zamboanga Siege noong 2013. Kaya naman inaayos na ng Philippine Army ang posibleng medalyang maaaring igawad sa kanya. Si Auman ang isa sa 4 na sundalong nasawi sa pakikipagbakbakan sa Maguindanao nitong Sabado. March 7, alam na ng kanyang misis na si Melanie na siya ay nasa Maguindanao. Ngunit hindi niya akalain na yun na pala ang huling usap nilang mag-asawa. Walang naramdaman na pangitain si Melanie, ngunit araw ng Linggo, ang araw na nasawi ang kanyang mister. Anya, nagising na lang siyang umiiyak at ito rin ang nangyari sa kanyang anak na lalaki. Pero pareho silang hindi pa alam ang nangyari sa kanyang mister. Kwento ni Melanie, napanaginipan kasi niya na may yakap-yakap siyang bangkay. Pero hindi niya akalain na sa araw din yun ay kanyang matatanggap ang masamang balita sa kanyang mister. Kaya naman emosyonal pa din niyang ikinakwento ang mga huling alaala niya sa kanyang asawa. I love him so much. Na sana gabayan niya pa rin ako and ipagdasal niya na makayanan ko lahat ito. Kasi he had always been my strength. I did not only lose a husband but also a best friend. Yun. Pagdasal niya kami ng anak niya. Mula nang dumating sa Maynila ang labi ni First Lieutenant Auman ay kaagad naman nagbigay ng financial assistance ang liderato ng Philippine Army. Gayon din ang burial assistance dahil sa kagayan nais ni Melanie ilibing ang kanyang asawa. Ayon kay Colonel Noel de Toyato, laging may katuwang na sundalo ang pamilya at hindi nila iiwan hanggang sa mailibing na ang bagong bayani ng bayan. Pinaunahan ni General Rivera yung pag-arrival honors dito. So, dala-dala rin ng aming G1 ni Colonel Torres yung special financial assistance na para sa pamilya na naiwan ni Captain Auman. Sa kabila niyan ay nagpasalamat si Melanie sa AFP sa kanilang tulong. Ngunit isa lang ang kanyang hiling, hindi lamang sa liderato ng AFP, maging sa publiko at sa ating gobyerno. He died a hero. Sana hindi makalimutan ng armed forces yung naging sacrifice niya. Parang magiging living testimony kaming mag-ina sa hirap na pagdadaanan ng mga nauulila dahil sa mga nangyayari sa bansa natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Wayway Macau.